So ayan mga kabrad, nakita nyo naman. Machong macho, di ba? Oh. Tapos ito namang ating pure Rhode Island. Sabi ko kay Joel, ito, siya naman yung ipalit doon sa isang Rhode Island na natin doon na yan ang gustong-gusto nila, di ba? Yung magiging anak nito, mas malaki na sa kanila yan. Kasi ang ano niya, lamang na yung pagiging ano niya dyan eh. Yung pagiging mistiso. Na, ano. Yan, tingnan mo diba? Sobrang init. Ang importante lang naman dyan yung kahit yung tiyan niya mabasa. Huwag lang yung ang katawan. Ito laging basa yung E13 eh. Ang kailangan natin talaga rito, pag ito nag-umpisa tayo well sa ano na yan, mas malalaki na yung magiging ano natin dyan. Ibang tipong yung mga big paglaki hindi siya ano, baga hindi siya tawag dito, yung parang babaratin, di ba? Kasi ito magandang klase na to eh. Yung tatay nito bali pumatak ng kumbaga ang mangyayari nito yung puti nito 30% yung native, bali 70% na yung pagiging ano nito puti kasi 50-50 nung una, tapos ngayon yung barako natin nasa 70-30. Wala pa tong ano, di ba? Nasa ito, mag 1 year pa lang sa atin to, di ba? Sakto, wala pang isang taon to. Pero, iba yung laki niya. Yung dalawa na yun, yung dalawang puti. Isang puti. Lalaki pa yan. Sabihin, yung magiging anak niyan, mas malaki na. Ngayon, ang gagawin na lang natin doon sa mga pure native natin, yun ang unti-unti nating i-dispose. Oh. Hindi natin nadadali yung doon sa ano. Tinanaw. Yan naman, hindi rin yung sobra. Ay, ano, jojo. Pero ito ngayon, ang gagawin natin dito, pag yan ba sa next na panganak niya, AI uli natin. Patataasin pa natin yung ano niya. Basta yung bloodline ng native, hindi pa rin mawawala sa kanya. Susubukan natin doon sa pag-AI natin ng padurok. Durok naman yung ano natin si Melia dyan. Tuwan-tuwa si Temo. Ang gusto niya. Sobrang init ngayon. Ang init kasi natin, gaano yung 48. Nagpo 48 sa ibang lugar. Dito 45. Lalo siguro kung mababa
bubong, di ba? Ay, kung mababa bubong pa natin yan at saka yung wala tayong second layer na baka may mga stroke dyan sa ano natin dyan. Ano, ang laki na ano ating native. Native natin mga kabrad, di ba? Mas malaki. Magwa 1 year pa lang sila. Kasi mula ng pagka-awat nito, siyempre, sa 7 months silang nakasta. O di, wag-antay tayo ng 114 days. O, wala pang isang taon, ano na sila. Kumbaga, pag nanganak to, siguro May, June, mga kalatian ng July, doon pa lang sila magwa 1 year. Pero, kita nyo naman mga kabrad, yung laki nila. Ayan, o. Ang laki. Meron nga kami napag-usapan ni Joel na tatargetin namin na makapag darating yung araw, siguro makapag-supply kami sa mga lechonan. Yun na lang siguro tatargetin namin na pag dumami ng dumami yung ating mga crossbreed natin. Yung meron talaga tayong susuplayan talaga na pirmihang supplier tayo nung maglilitsyon. Yun yung gusto kong matarget sa mga susunod na panahon. Kung totoosin lang ito mga kabrad, ito yan, kamukha niyan, meron pa tayong 11 doon. Konti pa yan kung totoosin. Mas maganda yung meron tayong layer by layer. Meron tayong bentahin na mga 20 kilos to 25 at meron tayong 15 kilos. Yan, kalimitan ganoon naman ang mga panlitsyon. Yan ang tatargetin natin mga kabrad. Kaya tayo nag-crossbreed doon sa ating mga yung dalawa nating inahin. Doon tayo magsisimula ng magparami talaga ng native. Ito kasi yun nga, kamukha ng mga nauna natin vlog, ang pure native ay mahinang lumaki. Pero ito mga sa ngayon kasi hindi naman to puro na. Ito na yung nasa 70-30. 70% yung native at 30% yung ating yung white. Kaya hindi pa sila ganun ka. Ito yung pinakamalaki na neto. Ito, yan. Tumitimbang na sila ng 20 kilos to 25 kilos. Yung pinakamalaki yung apat. Kaya lang sila, nandun na sila sa 5 months na sila. Yan. 5 months. Sabihin, kung sila yung 50-50, kamukha nung ginawa nating inahin doon, yung 50-50, yung 50% ang white, 50% yung native. Kaya kung mapapansin nyo, mula nung kinasta sila, 7 months, ang timitimbang na sila ng nasa mga 40 to 50 kilos. Ganun silang kalaki. Ngayon, nung nakasta na, at nung nagbuntis, laki na mga kabrad, siguro nasa mga 60 na to. Ganon ang pagkakaiba ng pure native at saka dito sa crossbreed. Ayan, kung mapapansin nyo yan. Yun, nasa 60 kilos na kung tutusin nyo yung unang anak pa lang nila to. Yan, unang anak pa lang nila. Sabihin, mas lalaki pa sila. Lalaki pa yan dahil unang anak lang nila. Pwedeng tumimbang pa sila hanggang 70 kilos yan. Hanggang lumaki hanggang mga 80 kilos. Pero ang pure native mga kabrad, hindi tumitimbang ng ganun. Ang timbang lang nila, pinakamalaki na sa kanila yung 40 kilos. Yan. Kaya matagal ang panahon nating inaantay bago maging litsunin. Kaya yun ang ginawa nating discarding ngayon, technique natin sa pagpaparami ng mga native. Nag-cross tayo ng ating native. Pero yung native pa rin yun ang gusto ko, yung ando pa rin yung bloodline ng native. Hindi pa rin naman mawawala yung kulay itim, basta yung native. Yung quality ng lechon na yung tigas, ang tagal mawala ng lutong. Yung kasi yun kaya natin
Sana mag-okay sana yung pure native. Ang problema nga lang, yung panahong gugugulin natin doon, parang matagal. Hindi siya sapat doon sa panahon, tsaka sa hirap na daranasin natin bago natin ma-reach yung ganong timbang na 20 kilos to 25. Matagal. Sa native, nasa mga, ang 25 kilos niyan, pag purong native, siguro 7 months, 6 months, doon mo pa lang siya makukuha yung ganong klaseng timbang. Pero sa crossbreed, ayun nga, kumukha nung nakita nyo na to, ito nasa 5 months, yan, ito. Pero tumimbang na siya ng 25 dahil sila ay meron ng mistiso na, kumbaga. Kaya lang, ang bloodline nila is nasa 70-30. 70% yung native at 30% yung puti. Pero doon sa panibago nating breeder ngayon na dalawa is sila ginawa nating inahin sa 50-50. 50% ang puti, 50% yung ang bloodline ng native at saka puti. Ngayon, nung pwede na silang kastahin, pinabulog naman natin, pinakasta naman natin sila doon sa 70-30% na barako. Kaya ngayon, ang ating inahin na yun, nasa bali 70% na yung pagiging mistiso niya. Kaya mas mabilis na siyang lalaki ngayon. Konting panahon lang ang gugugulin natin doon para ma-reach natin yung timbang ng panlitsyon na kamukha ng 25 kilos, 30 kilos. Diyan makakakuha na tayo ng hanggang 35 kilos na mabilis na panahon. Ito kamukha naman na ito mga ito natin, mga mistiso na to, kaya hindi naman sila gano'n na yung matagal lumaki. Kaya lang siyempre tayo, ang hangad natin ay mapabilis yung paglaki nila at maipabilis yung pag-dispose sa kanila. Mabilis nating mabenta. Siyempre pagka ganito, hindi may bebenta ng mabilisan yan. Yan, pwede, mabenta mo lang yan. Siguro, babarating pa sa'yo, 1.5 lang yung maliliit na yan. Pero kung nakakross tayo, siyempre, mas mabilis lumaki. Hindi nila, kumbaga, hindi po pwede nilang baratin. Kumbaga, yun mga kabrad, kaya tayo hanggang ngayon, patuloy tayo nag-breed na kung ano ba yung mas maganda at kung paano tayo mapapabilis ng pagpapalaki dun sa ating mga alagang native. Ganon din tayo mga brad sa mga manok. Kaya nga din patuloy din tayo na nagpapalabas ng mas malaki na rooster at yun naman yung gagawin nating pang-catch out dun sa mga inahin natin na mas malalaki din. Kaya meron na nga tayo mga lumabas nga na mga manok na mas malalaki. Yun. Kaya patuloy tayo nagbi-breed, patuloy tayo na kumbaga parang eksperimento dito sa ating mga alaga. Kaya nga sa ngayon mga kabrad, wala pa tayo talagang matagal na panahon tayo. Siguro dito, wala nung tayo nangupahan dito sa kulungan nito, dito sa lote na to. Masasabi kong hindi tayo pa kumita. Kumbaga tabla lang. Kasi nga yung mga alaga natin, ng mga bentahin, yun lang din yung pinapaikot natin sa kanila pang konsumo. Kasi kung kukunin natin sila, yung pagkain nila doon sa ating kinikita sa pang-araw-araw sa ating trabaho, wala na tayong panggastos doon sa bahay, pang pamilya, sa kanila lang mapupunta. Posible pa malugi dahil sa panahon ng mga tag-ulan, may mga panahon ng mga sakit na dumarating, hindi natin inaasahan. Yun. Kaya sa totoo lang, wala pa tayong kita dito sa ngayon. Pero patuloy pa rin tayo na yun nga kamukha sa mga ating mga alagang manok. Ngayon, meron na tayong mga breeder na mas magaganda. Yun ay pararamihin natin ngayon unti-unti na. At yun nga, meron tayong pagdadala sa kanila, meron tayong pagmamarket sa kanila dun sa lugar ng aking kapatid doon sa Francisco Home. Doon tayo po pwesto na para doon natin ibebenta yung ating mga alagang manok. At posible din mga kabrad, itong mga bagong awat natin sa susunod na panahon, yung ating mga crossbreed,
maglalagay din tayo doon na bentahing mga baboy. Halimbawa, mga kung sino man yung dumadaan doon na gustong mag-alaga, may mga lote na pwede nilang pag-alagaan, tsak doon sigurado namang mabibili yung ating mga alaga doon. Yun yung tinatarget. Ngayon, sabi ko nga sa inyo, mula noon hanggang ngayon, hindi pa tayo talaga kumikita. Hindi natin nararamdaman. Basta sa ngayon nga, sabi nga, pag sinukuan natin to, doon tayo masasabing talo. Pero hanggat patuloy pa rin tayo na nagtsatsaga at patuloy tayo na kumikilos, nagsisipag dito sa ating mga alaga, siyempre may pag-asa pa na posibleng kumita din tayo sa susunod na panahon. Kaya sabi nga, pag meron kang tiyaga, meron kang alaga at nilaga. Ganoon lang mga kabrad. Kaya importante lang naman dito sa atin talaga. Maging matyaga ka lang, huwag ka susuko kung ano man yung mga dumarating na pagsubok sa iyo dito sa farm, lalo na dahil ito livestock to. Kumbaga dadapuan ka rito ng hindi mo inaasahan, na hindi mo magugustuhan. Kaya lang, siyempre, patuloy pa rin. Sabi nga, huwag ka susuko. Meron niyang nagsabi sa akin noon na pagka inumpisahan mo, tapusin mo. Kasi pagka hindi mo tinapos yan at sinukuan mo kagad, dun ka magiging talo. Yun nga mga kabrad. Kahit kami ni Joel, si Joel talaga kung tutuusin, hindi sapat sa kanya yung binibigay ko. Totoo lang, kulang na kulang. Pero dahil nga si Joel, naintindihan yung kalagayan ko at siya rin nangangarap pagdating ng araw ay gumanda yung aming mga alaga at kahit paano kumita kami. Hindi siya naiinip sa ganun. Kumbaga umaasa pa rin siya. Kaya yun niya mga kabrad na yun ang kinainaman dito sa akin na kahit maliit pa lang yung aking farm, meron akong isang katuwang na kamukha ni Joel na nagmamalasakit dito sa ating mga alaga. Yun, ganun lang mga kabrad. Importante lang talaga yun. Kaya nga, may nakita si Joel doon na isang pabo na namatay. Tingnan natin. So, dito meron isang namatay samba. Ayun. Sayang, oh. Ito yung namatay namin na isa. Pero sa sobrang init. Init to sa init. Pagka Noel, ibaon mo na lang. Ha? Dito sa 13. Bali 12 na nga lang ngayon to. Ayun pa, well, mayroon pa isa na ano yun. Nagdudugo. Pati mata niya, may bulutong. So, meron tayong ganito rito, yung bulutong. Siguro hindi kinuka ng ano yan. Inahin. Kinuka ng inahin. Lagyan natin Teka. dito. Ikaw. Oh, hulog ka. Hulog ka na nga. Hindi, matay mo. Bulutong. Sana matungkab yun. Hindi, wag. Hindi, wala ma-alcohol yan. Puro lita rin. Yung isa lang naman na yun no? Ay, dalawa sila. Tsaka isang namatay. Diba? Kasi wala yun, ano? Meron din. Ayan, no? Meron din. Pinuto ka, no? Pidik mata. Kali na yun Dito rin, meron sa manok natin. Oy, diyan ka lang. Meron pa ba? Ipit. Okay mga kabrad, at meron na naman tayong namatay tayo na isang pabo. Yung sisiw, ito nga. Kaya sa sobrang init talaga, yung nagiging problema natin. Pangalawang
pabo na to, dito sa 13 natin na pabo, yung nabawasan. Ito. Dito sa 13. 14 to mga kabrad, kaya lang, nung una, nung nakaraan, namatay yung isa. Ngayon, yung namatay na isa ulit. Kaya 12 na. So, yun, kailangan talagang i-monitor talaga mga kabrad. Kaya muli mga kabrad, maraming salamat. God bless po.